Inaakala ng marami na ang buhay ng isang mayaman na puno ng karangyaan ay magiging madali, lalo na at kung pinanganak ka sa isang napakayaman na pamilya at tinitingala ng maraming mga tao sa inyong lugar. Ngunit kabaliktaran yan sa naranasan ng lalaking si Taylor. Pinanganak kasi siya sa isang mayamang pamilya kung saan kilalang businessman ang kanyang tatay. Ngunit puro pagsubok at paghihirap para sa kanyang utak ang kanyang nararanasan dahil walang tiwala sa kanya ang kanyang tatay at hindi nito sinusuportahan ang mga gusto niyang gawin sa buhay. Kaya naman nang magkaroon siya ng pagkakataon na ipakita sa kanyang tatay na nagkakamali ito, ay nakita niya ang oportunidad na ito sa isang katulong na babae. Paano kaya siya matutulungan ng katulong na kanyang nakilala? At paano nito mababago ng tuluyan ang kanyang buhay? O Taylor, saan ka na naman pupunta? Ang aga-aga, aalis ka na naman. Kung ayaw mo ng mga patakaran ko dito sa bahay ko, mas mabuti nang lumayas ka kung lagi mo akong hindi sinusunod, naintindihan mo? Wika ni Alfred kay Taylor isang umaga nang makita niyang nag-aayos ang kanyang anak at halatang may lakad dito. Pa, nagpaalam naman ako kay mama. Kikitain ko yung mga kaibigan ko. May pag-uusapan kami, gusto naming magsimula ng sarili naming business. At saka pa, 22 na ako. Ano pa bang pinagbabawal niyo pa rin akong umalis-alis ng bahay ng ako lang? Pangangatwira ni Taylor sa kanyang tatay na nagdulot para mag-init ang ulo nito. Binaba ni Alfred ang hawak niyang cellphone sa may lamesa at tinitigan ng matulis ang kanyang anak. Yun nga 22 ka na pero wala ka pang nararating sa buhay. Ano pang pinag-aral kita sa Europa? Tapos tatanga-tanga ka lang dito. Ilang beses ko naman sinabi sa'yo, tulungan mo na lang ako sa kumpanya. Magtrabaho ka sa akin. Baka isang araw ikaw pa yung pumalit sa akin, hindi ka ba nakakaintindi? Napatahimik na lamang si Taylor sa sinasabi ng kanyang tatay at hinintay niya itong matapos sa kanyang pagsasalita. Pero paano naman ako? Hindi ko naman gusto yung sinimulan mong business. May gusto akong simulan sa sarili ko at alam kong kaya ko yun. Hindi lang ako nagkakaroon ng oportunidad dahil lagi mo akong pinipigilan. Aanin ko yung pera mo kung hindi naman yan yung pinaghirapan ko. Gusto kong magsimula ako mula sa wala. Gusto kong mahirapan din ako katulad kung paano ka nahihirapan nung nagsisimula ka pa lang. Ayoko na lahat na lang nakukuha ko sa'yo nang hindi ko pinaghihirapan. Hindi ka ba masaya na porsigido ako sa ginagawa ko? Alam kong mahirap makita to ngayon pero magiging successful din ako balang araw. At papatunayan ko yun sa'yo pero wag mo naman sana akong pigilan na makahanap ng mga oportunidad. Kailangan kong umalis ng bahay, kailangan kong makakita ng mga tao. Businessman ka rin, alam kong naiintindihan mo yung sitwasyon ko. Buang pusong pagpapaliwanag ni Taylor sa kanyang sarili. Ngunit mas matigas pa sa bato ang puso ng kanyang tatay. Hindi ito nakinig sa kanyang pagsasalita at sa halip ay kinontra pa siya nito. Oo Taylor, businessman ako. Tatay mo rin ako. At isa lang ang nakikita kong patutunguhan mo sa mga ginagawa mo sa buhay. Magiging kaawa-awa kang tao pagdating ng panahon. At sinasabi ko sa'yo, darating yung punto na ikaw mismo yung babalik sa akin, magmamakaawa ka para sa trabahong ino-offer ko sa'yo. Tandaan mo yan Taylor. Wika nito na may seryosong ekspresyon sa kanyang muka. At ayaw man siya palabasin ng kanyang tatay, ay dumiretso na rin siya sa kanyang garahe upang kunin ang kanyang sasakyan at nagmaneho papalayo. Habang nagmamaneho ay hindi mapigilan ni Taylor na isipin ang mga pinagdaanan niya noong bata pa lamang siya. Dahil kasi sa sobrang istrikto ng kanyang tatay, ay nahirapan siyang magkaroon ng kaibigan na kung saan mula bata siya ay kailangang may nakaabang sa kanyang mga bodyguard o di naman kaya ay kasama pa nga ang mga ito sa tuwing umaalis silang magkakaibigan na nagdulot para hindi maging komportable ang mga kaibigan niya sa presensya ng mga ito. Napakahirap ng buhay ni Taylor, hindi sa pinansyal na aspeto kundi sa puso at isipan. Wala din kasing masabi ang nanay niya para sa kanyang tatay. Hindi ito makapag-react o makaalma sa mga gusto ng lalaki. Dahil higit pa sa matapang na asong lobo ang tatay niya kung kumilos. Lahat ng gusto nito ay nasusunod. Hindi naman may tatanggi na magaling na businessman ang tatay niya. Ngunit hindi rin naman may tatanggi na hindi ito magaling na tatay.
Lagi namang pinapatunayan ni Taylor sa kanyang tatay na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan nito. Sa katunayan nga niyan ni minsan sa buhay niya, kahit na sobrang kontrolado ng tatay niya ay hindi niya naisipang gumawa ng mga maling gawain, ni hindi pa siya nakakatikim ng alak at hindi pa rin siya nakapag-try magsigarilyo o di naman kaya ay mambabae. Hindi niya rin ginagamit ang pera na binibigay sa kanya ng kanyang tatay para sa mga walang kwentang gawain. Sa katunayan niya ay napakalaki na ng natabi niya sa bangko. Kaya naman sa makatuwid, isa siyang mabuting anak kahit na lumaki siya sa hindi mabuting magulang. Mahal naman ni Taylor ang nanay niya. Ngunit sumasama lamang ang loob niya dito sa tuwing pinagbibigyan lamang nito ang kanyang tatay na gawin ang mga gusto nito nang hindi umaalma. Kaya naman gustong patunayan ni Taylor na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At sa kauna-unahang pagkakataon nga ay susuway niya ang kagustuhan ng kanyang tatay para ipakita dito na meron din siyang ibubuga sa buhay. Ang nananais na negosyo ni Taylor ay ang pagbili ng mga unit sa kondo kung saan ay paparentahan niya ito sa ibang mga tao. Nang sa gayon ay magkakaroon siya ng passive na income. Balak niya ring mag-invest sa iba't ibang mga negosyo na kung saan maghahanap siya ng mga negosyong nahihirapan na palaguin ang kanilang mga sarili. At sa pamamagitan nito ay mas mura niyang mabibili ang mga negosyo o di naman kaya ay magiging partner siya ng mga ito. Talaga namang napakakomplikado ng kanyang iniisip, ngunit determinado siyang makamit ang lahat ng mga ito. Pero hindi pa dyan natatapos ang kanyang mga idea. Balak niya rin na mag-buy and sell ng mga sasakyan. Kaya naman ang kakausapin niya sa araw na ito ay ang matagal niya na at matalik na kaibigan na si Kent. Si Kent lamang kasi ang nakasama niya sa loob ng mahabang panahon at nagtiis sa strikto niyang sitwasyon na kung saan ay kasama niya itong tumatakas sa tuwing hindi siya pinapayagan ng tatay niya na lumabas. Nagtitiis din si Kent sa tuwing hindi siya nagiging komportable sa presensya ng mga gwardya na nagbabantay sa lalaking si Taylor. At sa kabila noon ay walang hininging kapalit sa kanya si Kent. Kaya naman napatunayan ni Taylor sa kanyang sarili na isang matino at totoong kaibigan si Kent para sa kanya. Nang makarating siya sa restaurant kung saan sila magkikita, ay nakita niyang nandoon na si Kent, umiinom ng iced tea habang nakatingin sa malayo. Agad siyang pumasok at umupo sa harapan nito. "Tol, pasensya ka na. Alam mo naman yung tatay ko." Pero hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Taylor ay agad nang tinapik ni Kent ang kanyang balikat. "Ano ka ba? Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Strikto na naman. Di ka na naman pinayagan. O di naman kaya ay pinagalitan ka na naman. Sawang-sawa na ako sa tatay mong yan kaya wag ka nang magdahilan na iintindihan kita, okay? So, ano? Sisimulan na ba natin?" Ngumiti naman si Taylor sa kanyang kaibigan. Tuwang-tuwa talaga siya sa tuwing ganito ang pag-uugaling pinapakita ni Kent. Napakabuting lalaki ni Kent na hanggang nga sa kanilang pagtanda ay naging matalik silang magkaibigan. Noong tanghali na iyon ay nagsimula na silang magdiskusyon sa gagawin nilang business. Mahilig sa mga sasakyan si Kent kaya naman siya talaga ang pinakaunang naiisip ni Taylor na maging partner sa ganitong uri ng business. Sa kabila ng determinasyon na nararamdaman ni Taylor ay hindi naman may pagkakaila na nag-aalinlangan pa rin siya sa kung ano ang kahihinatnan ng kanilang gagawin. "Sigurado ka ba na may bibili sa atin pag ginawa natin to?" Pag-aalinlangan na wika ni Taylor. Tumingin naman sa kanya si Ken at ngumiti. "Ano ka ba? Galit ako sa tatay mo pero kitang-kita ko na namana mo sa kanya yung pagiging magaling niya sa business. Baka nakakalimutan mo. Tatay mo si Alfred J. Drevilla, ang pinakamayamang businessman dito sa syudad natin. Sigurado ako na kahit papaano may namana ka sa kanyang ugali tungkol sa bagay na iyon kaya magtiwala ka lang sa sarili mo at magtitiwala lang din ako sa iyo, okay?" Saad ni Kent na puno ng pag-asang magagawa nila ito ng maayos. Kaya naman napagkasunduan nila na maghahati sila sa magagastos nila sa pagbili ng mga sasakyan. At hindi nga rin nagtagal noong linggo na iyon ay nagsimula na sila sa kanilang plano. Naging maayos naman ang takbo ng lahat. Nakakita rin sila ng isang murang sasakyan na may sira at agad nila itong binili. Bilang anak ng isang businessman si Taylor, alam niya na marami silang magiging pagkakamali at handa siya sa mga ito. Ngunit talaga namang hindi niya inaasahan
kung paanong mag-iiba ang mga bagay-bagay. Puno man kasi sila ng determinasyon ay mas marami ang nagagastos nila sa pagsasaayos at pagkukumpuni ng sira ng mga binibili nilang sasakyan kaysa sa kanilang kinikita. At 2 buwan pa nga lamang sa kanilang negosyo ay tuluyan na silang naubusan ng pera, pambayad sa mekaniko at pagmamarket ng kanilang negosyo. Sa makatuwid, hindi sila nagtagumpay. Kaya naman napagdesisyonan nilang magpahinga muna at isipin ang mga nagawa nilang pagkakamali, pero determinado silang hindi sila susuko at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa susunod na negosyong maiisip nila ay siguradong hindi na sila magkakamali at papalpak ng ganito. Okay lang yan, tol. Marami pa tayong panahon para magkamali. Marami pa tayong panahon para matuto. Kaya wag tayong susuko, ha. Pagpapalakas ng loob ni Taylor sa kaibigan niyang si Kent na halatang nanlulumo na. Ngunit hindi pala ito ang pinakamasakit na problemang kakaharapin ng bida nating si Taylor. Dahil 1 linggo lang pagkatapos noon ay nawindang at halos gumuho ang mundo niya nang mabalitaan ang nangyari sa kaibigan. Natagpuan itong patay sa loob ng kanyang condo unit na pinagtitirhan. Agad na pinuntahan ni Taylor ang condo unit ng kaibigan. Doon ay nakita niya ang maraming mga pulis na nakapalibot sa kwarto habang nasa kalunos-lunos na sitwasyon ng kanyang kaibigan. Kent! Anong nangyari? Kent! Anong nangyari sa'yo? Bakit mo nagawa yan? Pag-iyak ni Taylor nang makita niya ang sinapit ng kaibigan. Doon ay nalaman niya mula sa mga pamilya at malalapit na tao sa kanyang kaibigan na si Kent na sobra palang na-depress ito dahil naubos ang kanyang pera na pinaghirapan niyang ipunin sa pamamagitan ng pagtatrabaho at pag-extra-extra sa maraming mga kumpanyang pinasukan niya. Hindi alam ni Taylor na ganito pala kalalim ang pinagdadaanan ng kaibigan niyang si Kent at hindi niya maiwasan na sisihin ang kanyang sarili dahil sa nangyari dito. Kung sana ay ginamit niya na lang ang lahat ng pera niya imbis na makipaghati pa kay Kent ay siguradong hindi ito mangyayari. Kung sana ay naisip niya ito. Pakiramdam niya ay napakamakasarili niya at palaging si Kent lamang ang umiintindi sa kanya. Pero ngayong wala na ang kanyang kaibigan, pakiramdam niya ay wala na rin siyang kakampi sa mundong ito. Matapos ang libing ng kanyang kaibigan ay mas lalo lamang tumatag ang kanyang kalooban na gawin ang mga pangarap na binuo nila ng magkasama. Kaya naman ngayon na alam niya na ang lahat ng kanyang pagkakamali ay handa na siyang gamitin ito sa totoong buhay. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon rin ay ginawa niya ang mga bagay na hindi niya akalaing gagawin niya sa buong buhay niya. Uminom siya ng napakaraming mga alak hanggang sa hindi na siya makagalaw at nagbayad siya ng mga babae para magpaligaya sa kanya ng buong gabi. Alam niya na hindi ito makatutulong sa kanya pero pakiramdam niya ay ito ang kinikailangan niya sa mga oras na iyon. At matapos nga ang lahat ng mga bisyong unang beses niya palang naranasan, ay pakiramdam niya na sobrang bakante ang kanyang buong pagkatao at mas lalo lamang siyang nalugmok at nahulog sa depresyon. Tama ba si Daddy? Tama ba na sa huli ay magmamakaawa lang ako sa kanya? Na bigyan niya ako ng pera? Na siya na lang yung magdikta sa buhay ko? Dapat ba sinunod ko na lang siya? Wika ng lalaking si Taylor habang nakahiga at nakatingin sa kisame sa loob ng kanyang kwarto sa may hotel. Pero ito ang pakiramdam na pinakakailangan niyang labanan kaya naman tumayo siya at naghilamos sa muka. Kinausap niya ang kanyang sarili sa salamin. Taylor, kailangan mong patunayan sa tatay mo na nagkakamali siya. Taylor, kailangan mong ipakita sa kanya na mali siya at hindi ka titigil hanggat hindi mo yun nagagawa. Saad niya habang pilit na tinuturo ang refleksyon ng sarili niya sa salamin. Maya-maya pa ay bumalik siya sa kama. Nagdial sa telepono at nagpatawag ng room service para ayusin ang mga kalat na ginawa niya sa kwartong iyon. Pagkatapos ay nahiga na naman siya. Nakatulala at hindi alam ang gagawin hanggang sa may kumatok na sa pinto niya. Sir, room service po. Saad ng isang boses na tila ba boses ng isang babae. Agad na pinagbuksan ni Taylor ang maid na maglilinis sa kanyang buong hotel. Doon ay nakita niya na isa itong nasa 20 plus pa lamang na babae.
balingkinita ng pangangatawan at nakangiti itong tumingin sa kanya. Room service po sir. Muli pang pagpapaalam nito at pinapasok na siya ni Taylor. Napili ni Taylor na pumunta muna sa banyo nang sa gayon ay hindi isipin ng babae na may masama siyang balak dito at para na rin maging mas komportable pa ito sa kanyang paglilinis. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga susunod na mangyayari. Habang naglilinis kasi ang babaeng maid ay bigla na lamang itong nagsalita. Sir, hindi kayo sanay uminom no? First time nyo? Sad nito sa lalaking si Taylor na noong mga panahon na ito ay nakaupo lamang sa kubeta na hinihintay siyang matapos. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng maid. Ha? Paano mo naman nasabi? Tugon niya mula sa loob ng banyo. Well, yung tatay ko manginginom at ni minsan hindi ko pa siya nakitang nagtira ng kahit kakaunting patak ng alak pag umiinom siya. Pero tignan niyo naman to sir, napakaraming alak na natira sa mga bote. Siguradong gusto niya lang talagang maglasing. May pinagdadaanan po kayo? Sinserong tanong ng babae habang nililigpit ang mga basura sa loob ng kwarto. Hindi maiwasan maiyak ng lalaking si Taylor nang marinig niya ang mga winika ng babae. Kaya naman napalabas siya ng banyo. Paano ka nakakasiguradong hindi ako sanay uminom? Malay mo, gusto ko lang talagang magsayang ng pera ko. Wika niya habang tinatago ang kanyang lungkot. Katulad po ng sinabi ko sir, alam ko yung mga taong sanay uminom sa taong baguhan. Pasensya na po kung bigla akong nakialam. Napansin ko lang po. Paghingi ng despensa ng babae habang nililigpit ang mga kumot at unan sa higaan ni Taylor. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Diretsong tanong ni Taylor sa kanya. Tumingin sa direksyon niya ang babae at sumagot. Sophia po. Sophia ang pangalan ko. Saad nito kay Taylor nang nakangiti. Taylor. Taylor naman ang pangalan ko. Sagot ng lalaki sabay lapat ng kamay niya upang kamayan ang katulong. So, mukha ba talaga akong problemado? Muli pang tanong ni Taylor. Tinignan siya ni Sophia mula ulo hanggang paa. Oo sir, nararamdaman ko na may napalaki kayong problemang daladala. At kung ano man po yung pinagdadaanan nyo, sana po maalala nyo na may mga taong handang makinig sa mga problema ninyo para hindi po kayo nag-iisa. Saad ni Sophia. Nanigas naman sa kinatatayuan niya si Taylor. Laking gulat niya sa mga winiwika ng babaeng ito. Sa loob kasi ng matagal na panahon ay sa kanya lamang nakarinig si Taylor ng ganitong mga salita. Anong ibig mong sabihin? Pagtatakang wika ni Taylor. Ang ibig kong sabihin sir, kahit hindi nyo kapamilya o kahit hindi nyo matalik na kaibigan, kahit saang panig po ng lugar kung nasaan man kayo, makakakita po kayo ng taong handang makinig. Kaya wag po sana kayong sumuko. Napatingin sa kanya si Taylor. Big sabihin, kahit ikaw, handa kang makinig sa problema ko? Sinserong tanong sa kanya ni Taylor. At naramdaman naman ng babaeng si Sophia na ito ang bagay na pinakakinakailangan ng lalaking ito kaya naman agad siyang tumango. Nandito po ako sir. May gusto po ba kayong sabihin sa akin? Handa po akong makinig. At doon ikinwento na ni Taylor ang nangyari sa kanya sa nagdaang mga buwan. Tungkol sa pagkalugi ng kanyang negosyo, tungkol sa kanyang mga magulang at tungkol sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Kunento niya ito ng buong puso sa isang estrangherong kakikilala niya pa lamang, habang tahimik naman na nakikinig si Sophia sa bawat mga salitang binibitawan ng lalaki sa kanya. Naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo sir. Napakahirap po talaga niyan. Buong habag na sagot ni Sophia nang matapos na sa pagkikwento si Taylor. Hindi ko po alam sir kung gagaan po ang kalooban niyo kapag sinabi ko to sa inyo. Wika ni Sophia. At ano naman yung sasabihin mo? Tanong ni Taylor sa kanya. Magkaiba po tayo. Hindi ako nanggaling sa mayamang pamilya. Wala rin po akong pinag-aralan. Maswerte na nga lang po akong natuto pa akong magsulat at magbasa. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina. Yung tatay ko po, isang lasenggo. At yung nanay ko naman po, isang labandera. Kaya ito ako ngayon, naghahanap buhay bilang isang katulong. Hindi ko naman po binabaliwala yung mga problemang nararanasan ninyo. Pero maski po ako, ilang beses ko nang sinubukang iwanan na lang ang lahat.
magpakamatay. Pagod na ako sa problema ko. Pagod na akong makita yung tatay ko na sinasaktan yung nanay ko. Pagod na akong makita ang umiiyak yung mga kapatid ko dahil sa gutom. Gusto ko nang tumakas sa mga problema sa buhay. Pero nanatili akong matatag. Sinabi ko sa sarili ko na kapag sumuko ako ay kawawa yung mga taong nakapaligid sa akin. Kawawa yung mga taong totoong nagmamahal sa akin. Nakayokong wika ni Sophia habang taimtim din namang nakikinig sa kanya si Taylor. Paano ka naman natutong magsulat at magbasa? Curious na tanong ng lalaki sa kanya. Well, pinilit ko lang po talaga yun. Sa tuwing nadadaanan ko po yung isang eskwelahan sa amin ng mga kinder, pasimple po akong nakikinig sa gilid ng bintana. Tinitignan yung sinasabi ng guro. Pero sigurado naman akong napapansin nila ako pero hinahayaan lang nila ako. Masaya akong nagawa ko yun kahit mag-isa lang ako. At napakasaya ko yung unang araw na natutunan kong isulat yung pangalan ko. Hindi ko akalain na sa mga simpleng bagay pala ay sasaya ako. At ngayon, isa na lang ang pangarap ko. Yun ay matulungan yung mga kapatid ko. May bigay sa kanila yung buhay na hindi ko naranasan sa mga magulang ko. Gusto kong makatakas sila sa impyernong kinalalagyan nila. Lalo na't yung bunso namin ay may epilepsy. Ako ang nagsosustento sa kanya gamit yung mga kinikita ko dito sa hotel. Hay, buhay. Napakaraming problema. May pera ka man o wala, may problema ka. Lumapit si Sophia kay Taylor at tinitigan ito sa mata. Pero sir, masaya po ako na nagpapakatatag kayo at hindi po kayo nagpapatalo sa problema. Kung gusto niyo sir, ito po yung number ko. Wika ni Sophia sabay kuha ng isang kapirasong papel at sinulat dito ang numero ng kanyang telepono. Inabot niya ito kay Taylor. Tawagan niyo lang po ako dyan kapag gusto niyo po ng kausap. Anytime po magiging available po ako para sa inyo. Saad nito nang nakangiti at dumiretso na sa labas ng kwarto. Tapos na rin po pala akong maglinis. Tawag na lang po kayo pag may kailangan pa po kayo. Wika nito sabay yuko. Habang naiwan naman si Taylor nang nakatulala sa pinto. Hindi siya makapaniwala na isang katulong lang pala ang magbubukas sa kanyang isipan tungkol sa mga paghihirap sa buhay na ito. Napagtanto niya na kinakailangan niyang maghirap para totoong maranasan ang mga simpleng kasiyahan sa buhay. At kinabukasan nga din ng araw na iyon ay nag-impake na siya. Handa na siyang simulan ang panibagong negosyo na kanyang naisip. Ito ay ang pagbili ng mga condo unit at pagdedesenyo sabay pagpaparenta nito sa mga tao. Pero dahil ayaw niya ngang humingi ng tulong o pera sa tatay niya, ay kinakailangan niyang maghanap ng business partner. Kaya naman buong gabi siyang nag-ensayo kung paanong makikipag-usap ng maayos at kung paano siya makakakuha ng isang business partner sa pamamagitan ng isang matatamis na salita ng businessman na katulad niya. Hanggang sa may sumagot nga ng isa sa kanyang mga email. Ito ay ang babaeng si Elaine. Pero ngayong natuto na siya mula sa kanyang pagbagsak sa una nilang negosyo ng kaibigan na si Kent, ay naisipan niya munang mag-research kung papaano niya kukomprontahin o kakausapin si Elite. Tinignan niya kung ano ang ugali nito. Kinausap at tinawagan ng mga taong malalapit sa babae upang kahit papaano ay makapasok siya sa standard ng businesswoman. Katulad kasi ng tatay niya, kilala ang businesswoman na si Elaine bilang isang prominenteng businesswoman na kung saan ay nagmamay-ari nga ito ng ilang mga negosyo, restaurant at maging car rental service sa kanilang bansa. Kaya naman, isa itong napakalaking oportunidad na nakikita niya. At ang oportunidad na ito ay hindi niya dapat sayangin. Isang linggo bago ang tuluyan nilang pagkikita, ay tagumpay na nakakalap ng impormasyon ng lalaking si Taylor tungkol sa businesswoman. Ayon sa ilan niyang mga nakausap, ay mas malapit ang mga businesswoman sa mga taong pamilyado. At sa katunayan niyan, 100% ng nagagawa niyang deal ay mula sa mga taong may pamilya o di naman kaya ay may asawa. Nang malaman ito ni Taylor ay hindi niya mapigilang magtaka kung bakit gusto ng businesswoman ang mga taong family-oriented. Pero masasagot din ang kanyang katanungan nang makausap niya ang mismong sekretarya ni Elaine. Nagawa niya ito sa tulong na rin ng kanyang apelyido at kilala siya ng sekretarya bilang anak ng isang businessman sa kanilang syudad. Naisip niya na hindi naman masama kung gagamitin niya ang apelyido ng tatay niya para magsimula ng negosyo. Lalo na't hindi naman siya nanghihingi ng pera dito. Hello po Sir Taylor,
Saad ng sekretarya sa kanya. At dito ay nagsimula na nga silang mag-usap sa telepono. Ibig mong sabihin mas nagtitiwala yung Ma'am Elaine mo sa mga taong pamilyado kasi gusto niya ng mga taong mapagmahal sa pamilya? Tanong ni Taylor sa sekretarya. Opo sir, para po kasi kay Ma'am Elaine ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya ito ay ang pamilya. Ayaw niya po ng mga katrabaho na puro trabaho na lamang ang inaatupag at pera. Dahil may pananaw po siya na hindi naman po yun madadala sa langit. Kaya po kung gusto niyo pong makuha yung tiwala niya, mas maganda po kung isama niyo po yung misis o anak niyo kung meron man po kayo. Siguradong makukuha niyo po ang loob niya. Bili ng sekretarya sa lalaki at hindi nga rin nagtagal, ang kanilang tawag ay natapos rin. Ngayon ay may napakalaki na siyang problema. Dahil nga sa pagiging istrikto ng tatay niya ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kasintahan. At ngayon na pinakakinikailangan niya ito ay wala siyang may papakita. Hanggang sa pumasok sa isip niya na kontakin ang maid na nakausap niya nakaraang gabi sa hotel na tinuluyan niya. Agad niyang hinanap ang kapiraso ng papel na binigay nito sa kanya. Napakalakas ng kabog ng dibdib niya habang dinadial niya ang numero na ito sa telepono. Please, sumagot ka. Saad nito habang kinakabahan. Maya-maya pa ay sinagot na ng katulong na si Sophia ang tawag. Hello? Sino po sila? Saad ni Sophia mula sa kabilang linya. Sophia, ako to si Taylor. Yung nakausap mo sa hotel, natatandaan mo pa ba ako? Agad na bungad sa kanya ni Taylor. Tumawa naman si Sophia at sumagot. Opo, si Sir Taylor. Kumusta po? Magusto po ba kayong pag-usapan? Tanong nito sa kanya. Well, anong oras ba yung out mo? Pwede ba tayong magkita sa katapat na restaurant ninyo? May importante lang akong sasabihin. Pagsapit nga ng 6:00 ng hapon, ay matyagang naghihintay si Taylor sa restaurant na pinagkasunduan nilang pagkakitaan ni Sophia. Maya-maya pa ay pumasok na si Sophia na nakasuot pa rin ang kanyang uniforme. Wala na kasi siyang oras na makapagpalit ng damit, lalo na at tila ba nagmamadali si Taylor. Pasensya na po kayo sir, hindi na ako nakapagpalit. Ano po ba yung importante nating pag-uusapan? Saad ng babae habang nakaupo. Well, it may be strange for you pero pwede bang magkunwari kang asawa ko? Diretsahang wika ni Taylor. Pero laking gulat niya sa naging reaksyon ni Sophia dahil tumango lamang ito nang hindi nagtatanong. Ha? Sigurado ka ba? Papayag ka na magkunwaring asawa ko? Hindi mo man lang ba tatanungin kung bakit natin gagawin yon o kung bakit ko naisip yun? Nagugulo ang wika ng lalaki. Tumingin naman sa kanya si Taylor habang nakangiti. Sir, may tiwala po ako sa inyo. At alam ko na hindi nyo naman po ako gagawa ng masama kaya sige lang po. Minsan lang po ako makaramdam ng tiwala sa tao at nakuha nyo po yung tiwala ko. At kung ganitong paraan po ako makakatulong sa nararamdaman ninyo, bakit po hindi natin itry? May isa pa po pala akong hindi nasasabi sa inyo. Yung nanay ko, namatay po sa depression. Pakiramdam ko po na wala akong nagawa. Kaya sa ganitong mga pagkakataon na may kakayanan akong makatulong sa tao, ayoko na pong palampasin yung oportunidad na makaligtas ng buhay ng iba. Kaya kahit ano pa man yan sir, handa ko nang gawin para kahit papaano ay hindi ko questionin yung sarili ko bakit hindi kita tinulungan. Wika ni Sophia. Sobrang naantig ang puso ni Taylor dahil bakas kay Sophia na sincero ito sa kanyang nararamdaman. Bukod pa roon ay magaan ang kalooban ni Taylor sa babae, lalo na at hindi kilala ni Sophia ang kanilang pamilya. Ibig sabihin lamang nito ay hindi niya alam na nanggaling siya sa isang prominenteng pamilya at napakarami nilang pera. Nakapag-usap pa sila ng ilang mga minuto bago tuluyang pumunta sa mall upang bumili ng susuotin ni Sophia para sa darating na meeting 2 araw mula ng araw na iyon. Sigurado po ba kayo sir? Ito po yung bibili niyo sa akin? Nanlalaki ang mga mata ni Sophia nang makita kung gaano kamahal ang damit na napili ng lalaking si Taylor para kanyang suotin. Oo naman, magiging maganda yan. Lalo na't yung kikitain natin, isang mayamang businesswoman, kailangang presentable talaga yung datingan natin. At bukod pa doon, kailangan rin natin bumili ng singsing. Ngumiti naman si Sophia at tumatango lamang sa lahat ng mga sinasabi ni Taylor. Ngunit hindi niya inaakala na totoong diamanting singsing pala ang kanilang bibilhin.
Kala ko po ba sir, magkukunwari lang tayo. Bakit ganyan kamahal na singsing po yung bibili niyo sa akin? Gulat na wika nito. Well, mayaman yung kikitain natin so alam niya kung peke o hindi yung alas natin kaya mas maganda nang makasigurado. Saad ni Taylor sabay kindat sa babae. Natawa naman si Sophia sa sitwasyong kinalalagyan niya at hindi na nga nagdahilan pa at namili na ng magandang singsing na pwede nalang suotin. Naging masaya ang araw na iyon na tila ba ay nag-date ang dalawa. Nang matapos ang kanilang pamimili ay inaya ni Taylor si Sophia na pumunta sa sinehan para manood ng isang nakakatakot na pelikula. Doon ay mas nakilala pa ni Taylor si Sophia na kung saan ay hindi ito matatakotin na babae. Kung ano ang unang impresyon niya dito ay ganoon talaga ang babae na lalo lamang nagpalambot sa puso ni Taylor. Sa katunayan yan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na maramdaman niya iyon sa isang babae. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahinihintay nila. Naligo at nagsuot ng napakagandang suit ang lalaking si Taylor na hinahanda na nga ang kanyang sarili. Habang nakatingin sa salamin ay nagpabango na nga rin siya. Inayos ang kanyang buhok at nagpractice ng pagsasalita kung paano niya kakausapin ang businesswoman na si Elaine. Maya-maya pa ay sinundo niya na rin sa apartment ang babaeng si Sophia. At talaga namang nagningning ang kanyang mga mata nang makita kung gaano kagandang babae si Sophia. Lagi lamang kasi itong nakasuot ng mumurahing mga kasuotan at hindi nabibigyan ng hustisya ang tunay niyang kagandahan. Pero ngayon na mamahaling kasuotan na ang suot niya, ay tila ba nagmula siya sa isang mayamang pamilya. Napakaganda ng mga mata niya. Ang hugis ng katawan niya ay talaga namang pangmodelo. Bukod doon, ay bagay na bagay sa kanya ang nagniningning na damit na dress na binili nila. Ang ganda mo, Sophia. Sinserong wika ni Taylor sa kanya. Namula naman ang pisngi ni Sophia nang sabihin nito ni Taylor dahil nakita niyang sobrang seryoso ng ekspresyon ng lalaki na tila ba ay manghang-mangha talaga sa kanya. Ano ka ba sir? Para namang magja-JS prom tayo nito eh. Pagbibiro ni Sophia. Pero sa loob-loob niya, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nakasuot siya ng napakagandang dress. Hindi na rin kasi naranasan ng JS prom dahil hindi siya nakapag-aral. Sinigurado naman ng lalaking si Taylor na magiging maaga siya. At si Sophia, para sa paghihintay nila sa businesswoman na si Elaine, gusto niyang magkaroon ng good first impression para sa babae. Oh, nandito na pala kayo. Pasensya na at pinaghintay ko kayo ng misis mo? Tanong ni Elaine sa kanya pagkapasok sa kwarto kung saan ay nakita niyang naghihintay doon si Taylor. Nakaupo ng maayos habang nakadamit ng ingrande. Ngumiti naman si Taylor sabay taas ng kanilang kamay upang maipakita ang kanilang wedding ring. Ah, opo, misis ko. Wika niya sabay tingin kay Sophia na puno ng pagmamahal. Naguguluhan naman ng babae kung umaarte lang ba si Taylor dahil napakasinsero ng galaw nito. Tumawa naman si Elaine. Ganun ba? Bagay na bagay kayo. Ang gaganda niyong mga nilalang. May anak na ba kayo? Muli pang tanong nito. Ah, wala po. Kakakasal lang po namin. Pero balak po naming magkaanak. By next year? Tama ba, Sophia? Tanong ni Taylor sa babae. Ngumiti naman si Sophia sa kanya at sinabayan si Taylor. Oo naman. Sabay hawak sa hita ng lalaki. Mag-aanak tayo kapag nakuha mo na tong deal kay Miss Elaine. Paberong wika pa ng katulong na si Sophia. Nagtawa na naman si Elaine sa kanyang sinabi. Sa buong meeting nila ay naging maganda ang pagprogreso. Sa katunayan yan ay mas interesado pa nga ang businesswoman na si Elaine sa buhay mag-asawa nila kaysa sa negosyong sisimulan nila hanggang sa tuluyan nang pumayag ang babae na maging ka-business partner si Taylor. At simula noon ay nagbago na nga ng tuluyan ang buhay niya. Naging maganda ang partnership nilang dalawa. Lalo na't napakarami ng koneksyon ng babaeng si Elaine. Kaya naman nagkaroon na rin ng pagkakataon si Taylor na magsimula ng ibang mga side business para makatulong sa pagpapalago pa ng kanyang pera at ari-arian. Ngunit hindi niya naman nalimutang pasalamatan si Sophia. At bilang pasasalamat ay inaya niya ito sa isang date pagkatapos ng deal nila ni Elaine na masaya namang tinanggap ni Sophia. Ang date na iyon ay nasundan pa ng ilang mga beses hanggang sa tuluyan na ngang ipagtapat ni Taylor ang nararamdaman niya sa babae. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to, Sophia.
Pero siguro naman sa nakalipas na mga linggo ay nararamdaman mo ang totoong pagmamahal ko sa'yo. At kung ano man ang nararamdaman ko sa'yo, ay sigurado akong puro ito at totoo. Kaya kung pagbibigyan mo akong maging nobyo mo, ipapangako kong aalagaan kita. Hindi lang ikaw, maging ang buong pamilya mo. Handa kong pakasalan ka kahit anumang oras na gustuhin mo. Diretsong wika ni Taylor. At katulad ng inaasahan, hindi na naman nagulat si Sophia na para bang handa na ito anumang oras na tanggapin ang proposal ng lalaki. At nagkaroon nga sila ng isang puno ng pagmamahal na halik habang nagkayakap ng mahigpit. Katulad ng pinangako ni Taylor, pinakasalan niya ang babae at tinulungan niya rin ang mga kapatid nito, lalo na ang kapatid ni Sophia na mayroong epilepsy. Pinarehab niya rin ang tatay ni Sophia at simula noon ay nagkaroon sila ng magandang relasyon. Hindi naman nagsisisi si Sophia na tinulungan niya si Taylor na makabawi at makatayo sa sarili nitong paa matapos ang nangyaring pagsubok sa buhay nito. Samantala, hindi naman inaasahan ni Taylor na babatiin siya ng malugod ng tatay niyang si Alfred at nagkaroon nga sila ng seryosong pag-uusap. Taylor, hindi ko alam kung naiintindihan mo yung ginawa ko sa iyo pero ginawa ko lang naman yun para mas maging matibay kang tao. Para mas magkaroon ka ng lakas ng loob na harapin yung mga pagsubok. Alam ko na at some point nagkamali ako sa pagpapalaki sa iyo. Pero ginagawa ko naman lagi yung best ko para maging mabuting tatay para sa iyo anak ko. At kung ano man yung mga naging pagkakamali ko, siguro magsilbi na lang sa yung leksyon yun na hindi mo na magawa sa anak mo. Mahal na mahal kita Taylor at masayang masaya ako na nagawa mong patunayan na mali ako. Pero huwag mo sanang isipin na hindi ka na welcome ulit sa pamamahay ko. Kahit na anong oras, kahit na anong araw, pumunta ka lang dito. Bumalik ka lang sa amin at siguradong may naghihintay sa'yo, naintindihan mo? Wika ni Alfred. Na tila ba isang asong lobo na ngayon ay bahag na ang buntot. Niyakap naman siya ni Taylor at maiyak-iyak na sumagot dito. Kahit ano pong mangyari, kahit anong panahon pa ako ipanganak, ikaw at ikaw pa rin po ang tatay na pipiliin ko. Mahal na mahal kita, Dad. Sobrang saya naman ni Sophia nang masaksihan niya ang makabagdamdaming pag-uusap na ito ng magtatay. Pero ginamit niya na rin ang pagkakataon na yon para ibalita sa kanila ang isang nakakagulat na sorpresa. Pwede po ba akong magsalita? Pagsingit niya sa dalawa. Tumingin naman sa kanya si Alfred. Oo naman iya. Bakit? Gusto mo rin bang makiyakap? Pabirong wika nito. Siyempre naman po, pagkatapos ng balita ko. Buntis po ako. Magiging tatay na po si Taylor. Masayang wika nito sabay lapit sa asawa niyang si Taylor. At may higpit itong niyakap. Gulat na gulat naman si Taylor sa kanyang balita. Bakit ngayon mo lang sinabi? Talaga ba? Totoo ba yung naririnig ko? Buntis ka? Walang kahit na anong kayamanan ang tutumbas sa kasiyahang naramdaman ni Taylor nang marinig niya ang balitang buntis ang kanyang asawa. At nang mailabas nga ang lalaki nilang anak, ay hindi niya kinalimutan ang kanyang kaibigan. At ang kanilang uniko iho ay pinangalanan niyang Kent bilang pag-alala sa yumaon niyang kaibigan na nakasama niya sa loob ng mahabang panahon na nakikipaglaban sa mga pagsubok sa buhay. At ang peking kasal nga nilang dalawa para maisalba ang buhay ni Taylor ay nauwi na sa totohanan at panghabang buhay na kasiyahan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.